Yes, mga kahalaman, yung itinanim ko po dito sa aking pinakamalaking tasa dito sa aking garden. Nakita na po niyo yan, pinost ko na nagkakape tayo sa pinakamalaki kong tasa. Ngayon po, tinamnan ko na po ng jelly sea. So, napakabilis lang po niyan dumami. Ang itinanim ko lang po dito dati is yung tusok-tusok lang, mga ganyan lang. Kasi di ba po, kakaunti lang yung aking jelly sea. So, para mabilis dumami, nagtanim ako dito sa malaking tasa. Tapos nakita ko maganda yung kinalabasan, mabilis dumami. So, kaya po ako nagtanim doon sa mahabang pot para po ipamigay sa inyong mga subscribers at saka sa mga followers ko. So, nagtanim tayo doon sa mahabang pot natin para mas mabilis din dumami kasi ito napakabilis po. Ito pong ating pinakamalaking tasa ay wala pong butas yan mga kahalaman. Tingnan po ninyo at walang butas yan. Oh, napakabigat lang po. Oh, wala kayong makikitang butas dyan kahit po maliit. So, pwede siyang mabuhay kahit may butas man o walang butas. Yung mga tinatamnan ko po, may butas o wala, nabubuhay po ang ating mga jelly sea. Napakabilis lang po niyang buhayin at hindi mahirap. Kasi tinanim ko po, madalang lang yan. Pag ganun-ganun lang po yan. Patusok-tusok lang na maraming pagitan na malalaki. Nakukunti lang po yung ating jelly sea. Tapos yung jelly sea dun sa ating Hello Kitty, kinuha ko, itinanim ko dun sa mahabang pot para marami natin. So, si Hello Kitty natin, wala pang laman, hindi ko pa siya tinatamnan. So, siguro dito ako kukuha dahil medyo lumalago na to. Pero may makikita pa tayo mga pagitan dyan. Oh, ayan oh. Kaya dito tayo kukuha ng itatanim natin doon sa ating Hello Kitty. Napakaganda po. Kaya kung meron tayong pinakamalaking tasa, meron din po tayong pinakamaliit na tasa. Marami po akong pinagtataniman na walang butas ang mga pot na pinagtaniman natin ng jelly sea. So, eto po oh. Yan, kung wala rin po itong butas, tinamnan natin to ng jelly sea. Makita nyo doon sa post ko, at saka doon sa video natin is meron ditong mahahaba na. So, pinutol ko po yung mahahaba na at iniwan ko na lang po yung maiikli dahil nag-start na po siyang mag-red. Yeah, wala rin po yung butas. Oh, ayan. Pinakamaliit nating teapot. Itong dalawang ito. Nakikita nyo, nag-iiba na po ang kulay ng jelly sea dito. So, wala rin po siyang butas. Ito medyo may mahaba. Inalis ko na rin po yung pinakamahaba dito dahil humaba na po yan. Oh, maliit na teapot din. So, dalawa lang po yung naiwan sa aking maliit na teapot. Kasi marami yan nawala doon sa aking pinagpapatungan. So, ito naman po, humaba na rin na ipinost natin ito sa Facebook. Wala rin po yung butas. Binili ko din lang ito sa ukay-ukay. Ewan ko kung anong pwedeng ilagay dito. May takip po yan. Siguro pwedeng mga liquid or what. So, ito na lang yung tinanim ko, jelly sea. Wala rin po siyang butas. Pero ito po ay humaba na. Ayan o. Marami na rin po mga sanga itong jelly sea na to. Tapos itong isa, ganito pa rin siya. Pero madami siya dyan. Tingnan nyo po, napuno. Kasi ang iniligay ko lang dito sa bawat isang ganito, isang puno lang. Ay makikita nyo, kung pansin po ninyo, makikita nyo isang puno lang yung nakatusok doon sa ilalim. Nung itinanim ko ito, parehas lang po siya ng taas na nakapantay lang halo sa pinakambibig niya. So, wala siyang butas. Hindi naman siya glass, pero parang plastic na makapal. Kaya kung saan-saan ko lang po itinatanim itong ating jelly sea dahil napakadali lang naman po niyang buhayin. Yung ating sobrang liit na tasa, si Kitty, ay nandoon, hindi ko nakuha. So, susunod na lang po yung pinakamaliit nating tasa. Na-post na po natin yung ating pinakamaliit na tasa doon sa ating Facebook. So, ito naman po yung pinakita ko sa inyo. Natuwa ako kasi ang kapal na po ng jelly sea dito. Samantalang, konti-konti lang yung mga nakatanim sa kanya. Makikita nyo po, humaba na siya. Mga matatangkad na. Samantalang nung itinusok ko sila, ganun lang, yung dulo lang. Tapos ngayon, tingnan po ninyo ganyan, napakabilis lang. Para din naman po yung si Vietnam Rose na napakadali rin pong dumami. Ang problema ko lang po sa jelly sea, lalo na po kapag nagre-red na yan, yung mga ibon. Kasi kitang-kita nila yan na nagre-red, tinutuka po nila. Noong mga nakaraang taon po, yung ating mga jelly sea is marami tayo mga kulay red na jelly sea. Ang ganda kasi ng jelly sea po, dahil ang dahon nito, nag-iiba-iba ng kulay.
Kapag mahaba ang summer o matagal ng mainit na buwan na, nagkukulay orange, nagkukulay pula, nagkukulay dilaw, o pink ang ating dahon ng jelly. Napakaganda po. Yung makikita nyo doon sa ating mga nakaraang video, na magaganda ang kulay ni jelly doon sa ating Hello Kitty at saka doon sa ating pang mga ibang pat na napakarami ko pong itinanim noon. Mga natira sa ating konti dahil panay ang alis natin, panay ang uwi ng probinsya, so hindi ko naalagaan. So mabuti may natira pa po sa ating kahit konti dahil nag-start lang naman po ako sa kukunting jelly na wala pa pong 10 na pinakita ko sa vlog ko kung gaano lang kakunti yung ating jelly noon na naparami ko. Tulad nito, naparami na naman natin siya uli. Marami pong nagkakamali dito na ito daw po ay si Vietnam Rose. Ang layo naman po ng pagkakaiba ni Vietnam Rose sa ating jelly kasi ang jelly napakaliliit ng dahon. Tapos, ang dahon niya nagkukulay pink, red, yellow, orange, nagiging ganun ang color kapag naka-direct sa sunlight ng buong maghapon. Ang Vietnam Rose, hindi nag-iiba ang kulay ng dahon. Nananatili lang siyang green. Tapos, mahaba yung kanyang mga dahon, ganyan. Tumatangkad. Ito naman, napakalayo naman nito sa Vietnam Rose. Meron akong Vietnam Rose. Kanina, meron siyang bulaklak. Tapos na yung bulaklak niya. Ang haba ng dahon nito is times 3 ng jelly. O, ayan, pareha sila ng kulay. Yung jelly natin, ang ikli ng dahon, ito namang Vietnam Rose is mahaba. Yan ang pagkakaiba nila. Pero, hawig lang sila sa kulay ng bulaklak. Pero, sa itsura ng bulaklak, magkaiba rin. Kasi yung bulaklak ng Vietnam Rose, kapal, parang doble. Yung jelly, basta nakabuka ka lang siya ng single. Marami na rin siyang naging bulaklak, mga kahalaman. Marami pala itong magiging bulaklak, oh. Oh, hindi pa lang bumubuka ngayon. Halos lahat ng dulo ngayon ay may bulaklak. Hindi nga maganda po ngayon ang aking Vietnam Rose. Parang ang payat niya. Nakukulangan to sa araw eh. Payatot. Maraming pong salamat mga kahalaman sa inyong panonood.